O ano ka ngayon, attorney? Ikaw yung salarin. Sabi ni Atty. Baligod, may iba pa niya na magte-testimony, may kinokumbinsi naman sigurong bago na gagamitin para magtay-tay ng kwento. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Para niya Mr. Maravillas, bagong gupit ka. Siyempre, bagong gupit. Anyway, wag na ninyong pansinin. Dito tayo sa mga mainit na balita ngayon. Ito yung balita ngayon mga kababayan mula sa GMA News. Saldico ex-employees accuse Baligod of offering money to link ex-speaker to cash deliveries according to Romualdez. Ito yung laman, mga kababayan, ng supplemental counter affidavit na sinumiti po to the Office of the Ombudsman ng kampo ni Martin. Kasi iyon naman talaga po yung nangyari. Di ba? Pinayaran po yung mga Malita boys. Kaya nang hindi matupad yung promise na kuha na yung affidavit, nagsipagbaliktaran. Di ba, mga kababayan? So ayon mga kababayan sa supplemental counter affidavit ni Martin Romualdez, binayaran na niya. This is in response to the plunder, graft, bribery, and money laundering complaints that the Ombudsman prosecutors filed against Martin. Among the pieces of evidence, sabi dito sa balita, against Romualdez before the Ombudsman are the individuals' affidavits of former bodyguards who claim to have delivered pieces of luggage containing cash to the former speaker. Itong tracing mga former employees have executed individual affidavits and these have been attached to Romualdez supplemental counter affidavit. Ito yung mga pangalan ng mga dating empleyado ni Saldico. Edward Lupian, former security detail ni Saldico from December 2023 to December 2025. Eric Soriano, dati man na security. Nico from February 2024 to February 2026. A short leave lang. Arnilio Ramirez, SunWest employee and backup driver and security detail of wife Marlene. Nelson Paira, driver and security detail of wife Marlene and daughter of Sue from January 2019 to January 2026. Henry Wabinia, coast driver and security personnel from February 2024 to December 2025. Jeric Alamil, co-security detail, saka backup driver from March 2023 to February 2026. Wilson Ormamita, coast driver and security detail from November 2024 to December 2025. Dennis Loma, coast driver and security detail from March 2022 to February 2026. Moises Limboy, co-security detail from October 2024 to December 2025. Mark Bunagan, co and his family's bodyguard from April 2022 to January 2026. Hobito Bunagan, coast bodyguard from March 2021 to January 2026. Brian Lasaga, co-security detail from December 2023 to December 2025. Saka po si Ranchi Paga, coast bodyguard from February 2022 to February 2026. So itong tracing ito, mga kababayan, ang sabi, prinomisahan ng pera, ng limpak-limpak na salapi in exchange for accusing Romualdez & Co. of receiving large sums of cash suitcases as kickbacks from government projects delivered by the bodyguards. Itong si Atty. Baligod, as you know, was then the counsel on record nitong 18 mga Malita boys.
na mga dating bodyguards, mga kababayan, sabi ni Saldico. Sabi dito, one of the affiants said Baligod tried to convince him to testify against Romualdez. Pinilit. Through one of the ex-bodyguards who have since recanted their own statements against the former speaker. Para yung kaso, parehas po kay Gutesa, mga kababayan, na kinausap daw siya ni Mike Defensor at saka ni Marcoleta. Bumaliktad na rin. There were also 12 other individual affidavits by former employees of CO attached to Romualdez supplemental counter affidavit. But these 12 did not mention Baligod or attempts to woo them with money. The 12 individuals, however, back the accounts of the 13 that they have not seen such deliveries of cash kickbacks in suitcases during the tenure of employment under ko. Wala man na niya kaming nakita. O ano ka ngayon, attorney? Ikaw yung salarin. Sabi ni Atty. Baligod, may iba pa niya na magte-testimony, may kinokumbinsi naman sigurong bago na gagamitin para magtay-tay ng kwento. Sabi natin, pag pinatulan pa ito ng ombudsman, talagang may mali siya na po. Kaduda-duda talaga, mga kababayan. Ginagawang negosyo po yung pagtatay ng kwento laban sa mga gusto nilang siraan na mga politiko tulad po ni Martin Romualdez. Yan nangyayari ngayon, nakakalata na yung publiko. Ang tingin nila parang lumihis na yung ombudsman sa kanilang sinumpaan, mga kababayan, na tungkulin. Nasalip katotohanan po ang harapin, naging instrumento ito ng demolition job. Ang laban kay Martin Romualdez, pinapatulan nito mga witnesses na to na mismo nang nag-recant at sinabi na sila ay binayaran lang. So ito pong pagbawi, mga kababayan, ng mga testigo ay patunay na ang mga unang paratang laban po kay Martin Romualdez ay mga scripted talagang mga testimonies. Niloto po nina Mike Defensor at saka siyempre si Rodante Marcoleta. Yung dalawang nakakulong na mga kababayan, pero wala man relation dito. Ibang kaso yung sa plunder. So sa pamamagitan, mga kababayan, ng marahas na pagbabanta, pinatunayan lamang ng ombudsman dito na handa nitong gamitin ang testimonies under duress para po isalba ang isang gawa-gawang kaso. Yan ang lumalabas po. At malinaw na si Orly Gutesa ang susunod na sa kanyang listahan na malamang gipitin, mga kababayan, kasi bumaliktad. So, dito tayo sa malikot na kamay, mga kababayan, ni Marcoleta at Defensor sa paggawa ng script para idiin itong si Martin Romualdez. Sa formal na pagbawi, yung recantation, mga kababayan, ng 4 na retiradong Marines at saka ni Orly Gutesa, ginamit bilang mga maleta boys. Tahasan nilang ibinunyag na sina Senator Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang utak po sa likod ng mga faking affidavit na to. Nang sabi, pinangakuan daw sila ng mula 5 million hanggang 150 million. Matindi. Para pirmahan lamang po yung gawa-gawa na kwento laban po kay Martin Romualdez, plus may scholarship pa para sa mga anak. Ngayon, sa halip po na mag-utos ng malalimang investigasyon laban kay Marcoleta, yung ombudsman po, at saka kay Mike Defensor, dahil sa
subordination of perjury. Pagsubong magsinungaling under oath. Binaliktad ng ombudsman yung sitwasyon. Ayagan itong pinagbantaan sa media mismo, mga kababayan, yung 4 na maleta boys ng full force of the law daw. Kung hindi paninindigan yung naunang script. Hindi ba nakakapagtaka, mga kababayan? So ngayon, ang susunod yata na target si Gutesa, mga kababayan. Matapos na gumuho ang testimony ng 4 na Marines, malinaw na si Orly Gutesa na ang susunod na target. Ngayon, kasi po inamin ngayon ni Gutesa sa kanyang bagong salaysay na siya ay pinangakuan, tinakot at ginamit lamang bilang isang political na kasangkapan. So ang marahas na reaksyon na to ay sinyales na si Gutesa na ang sasampahan ng gawang kasong kriminal para po mapatahimik. So ngayon po, batay sa supplemental counter affidavit, yung nireport ngayon ng GMA News ng legal team ni Martin Romualdez, walang anumang independent corroborative evidence, bank records o forensic trail ang naging reklamo. So ang buong kaso ay nakasandig lamang kasi sa mga bayarang saksi na ngayon ay nagsabi na ng totoong salaysay. Nang sabi nila, binayaran lang sila para idiin si Martin Romualdez. So anong nangyayari ngayon, parang baliktad yung parusa. Isipin mo, umamin na ang mga testigo na sila ay binayaran at tinakot ni na Marcoleta, mga kababayan, para mag-imbento ng kwento ng maleta. So imbes, mga kababayan, na imbestigahan ng ombudsman ay ang mga politikong nagbayad at nag-imbento ng script, ang mga Marines na gustong magbagong buhay, mga kababayan, at magsabi ng totoo, ay lumalabas na tinatakot ngayon, mga kababayan, dahil sa kanilang pagbaliktad. So ngayon, ang tanong ng bayan, kung ang original na salaysay ay may katotohanan, bakit kailangang maglabas ng pampublikong pananakot yung Office of the Ombudsman? Di ba po? So ang pag-uusig po ay madali. Kapag matibay ang ebidensya mo, hindi mo kailangang pilitin ang testigo sa harap ng TV. Hayaan mo ang mga dokumento ang magsalita dapat sa korte. So ang pagbabanta, mga kababayan, ay patunay ng isang despiradong taga-usig na walang totoong kaso. So ang tanong ngayon, mga kababayan, paano magiging kapanipaniwala sa batas ang isang kaso kung ang ilang mga pangunahing saksi umaming sina Marcoleta at depensor ang nag-abot ng nakasulat na script? Tama po, mga kababayan? So ito po, mga kababayan, ay nagdidikta na kapag ang pinagmulan ng sapa ay marumi at may lason, ang buong agos ng investigasyon, mga kababayan, ng ombudsman ay marumi. Di ba po? At illegal na rin. So ito po ay masasabi natin na gross violation of the duty to investigate impartially. Kasi po, mga kababayan, sa ilalim ng Republic Act 6770, mismong Ombudsman Act of 1989 siya po, ang ombudsman ay may mandatong legal na alamin ang buong katotohanan, pabor man o hindi sa akusado. So yung pagbabanta po sa mga testigo na nag-recant habang pikit mata sa panel nila Marcoleta at depensor ay isang malinaw po na paglabag sa due process at konstitusyonal na karapatan ng fair play. Sabi nga po, mga kababayan, ng mga nakakaintindi sa batas, ito po ay isang legal inadmissibility under duress and coercion.
Ayon kasi po sa umiiral na jurisprudence ng Korte, yung Korte Suprema mismo mga kababayan, ang mga testimony na nakuha o pinananatili sa pamamagitan ng pananakot, legal na harassment o duress, panggigipit mga kababayan ng Estado ay inadmissible sa batas at walang timbang bilang ebidensya para sa plunder graft o anumang kasong kriminal. Sa malinaw yung failure na ma-establish mga kababayan yung probable cause laban kay Martin Romualdez. Dahil ang mga original na affidavit ay napatunayan pong bunga ng subordination o perjury at formal ng binawi ng mga testigo na wala na po ng legal na pundasyon yung reklamo. So ang pagpapatuloy po ng Office of the Ombudsman sa investigasyon o panggigipit kay Martin Romualdez nang walang prima facie evidence, maituturing po siya na grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction mga kababayan. So malinaw po dito sa kwentong ito, sina Marcoleta at Defensor ang nagluto ng script. So bakit po yung ombudsman ang nagpipilit ng galit kay Romualdez? So dapat po katotohanan yung imbestigahan. Huwag po yung mga individual na nagsasabi na sila ng totoo ang pagbantaan ng kapangyarihan. Tama po? Kaya tama itong sinabi ni Attorney Carlo Ibanez sa kanyang post mga kababayan. Yan, Marcoleta at Defensor pwedeng makulong for introducing Gutesa's false testimony. Sabi niya dito sa kanyang post mga kababayan. So nag-recant na nga si Orly Gutesa at ang tinuturo niyang mastermind ng kanyang fake testimony ay si Marcoleta saka si Defensor. According to Article 184 ng Revised Penal Code, krimen ang pag-offer ng false testimony and evidence. Ayon kay Gutesa, ang mga nakasaad sa testimony niya ay nanggagaling kay Mike Defensor. Isang Mark daw ang nag-type nito sa laptop niya, pero lahat ng mga nakasulat ay dinictate ni Defensor. Si Marcoleta, ni-review daw ang affidavit at gumawa ng revisions. At si Marcoleta din ang nag-introduce sa kanya as witness sa Senate Blue Ribbon Committee. Kung totoo nga ito, malaki ang pananagutan ng dalawa. Alam nila na hindi totoo ang mga nakasulat sa salaysay, pero inintroduce pa rin nila as evidence at pinapaniwala ang bayan na totoo ang mga nakasulat dito. Yan mismo ang essence ng crime of offering false testimony, sabi po ni Attorney Carlo Ibanez. Pag mapatunayan na sila nga ang mga mastermind sa likod ng false testimony ni Gutesa, pwede silang makulong ng 6 years to 8 years. Kaya hindi biro ito, sabi po niya. So ito dapat yung iniimbestiga ngayon ng ombudsman. Tama po? Pero yung ginagawa ngayon, baliktad. Talagang napag-iinitan mga kababayan si Martin Romualdez. Yung mga testigo nga, nagsipagbaliktaran na at maging si Ping Lacson, hindi pinapatulan itong naunang affidavit ni Gutesa kasi kitang-kita naman po na kino-coach talaga. Kahit nga po si in-interview sa isang programa sa telebisyon, si Ronald Llamas, yung political analyst, parehas nang sinabi ni Ping Lacson, hindi na kami nagtaka kasi kitang-kita naman na kino-coach. Pero patuloy pa rin ang pinapatulan mga kababayan ng ombudsman. Nagagalit pa doon sa mga nagsipagbaliktaran. Ito yung interview ni Sis Drilon, mga kababayan kay Ronald Llamas. Gutesa was coach. Kahit siya, hindi nagtaka, pakinggan natin. I'd like to begin with the recantation of Gutesa. Mabigat yung mga sinabi niya na ang scriptwriters ay sila Senator Marcoleta. Can you imagine in the Senate fabricating? But
Was it you who said parang dalawang highest bidders dyan na naglaban, nakakulong na yung dalawa, so umatras na itong si Gutesa? Hindi naman siya surprising eh. Dahil kitang-kita mo naman nung Blue Ribbon Committee hearing, talagang kino-coach siya ni Marcoleta. Kitang-kita po eh. O, di ba? Eh, ang tanong natin mga kababayan, bakit pinapatulan pa ito? Dapat iniimbestiga yung mga nasa likod nito. Yun ang imbestigahan ng ombudsman. Kasi lumalabas, pinaglalaroan sila. Ginagamit lang na instrumento ito mga taong ito. At lumalabas, nagpapagamit sila para idiin si Martin Romualdez. Di ba, mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman po yung aming product na binibenta online, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses o other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. So ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Sa kayong mahilig po sa Choco Barley na po, I Am Amazing Choco Barley para laging healthy yung inyong iniinom po. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Naka-base siya po sa Amerika. O ito yung kanyang online na selling live every Sunday. Bukas po ng gabi, 7 o'clock in the evening, Philippine time. Pwede kayong mag-order ng direkta sa kanya.